Hey guys, it's me, your Jenny girl. Eto na nga yung time na pabalik na ako ng Manila. Bali, umaga nga pala yung flight namin, kaya ayun, nag-taxi na lang din kami papunta ng airport. Medyo matraffic nga nung papunta na kami ng airport, kaya siguro inabot din kami ng almost 1 hour sa biyahe. Pero good thing is safe naman kami nakarating sa Davao International Airport. Kasabay ko nga pala bumalik ng Manila yung tita ko. Bali, ang ginawa ko, sinabayan ko yung flight niya. Kaso ayun nga, dahil nga sa traffic, siguro mga ilang minutes na lang nung dumating kami sa airport bago yung flight namin. Mabilisan na kami bumaba ng taxi at pumasok ng airport. Kasi baka malate na kami sa flight namin at maiwanan ng eroplano. Pero nung gabi naman ay nag-book na ako or kumuha na ako ng boarding pass through online. Kaso yung tita ko sa airport na lang daw sila kukuha ng boarding pass. Kaya pagkarating namin ay dumiretso na muna or dumaan muna sila sa counter. Kaya ako habang iniantay nga sila ay naglibot-libot muna ako sa airport. Sakto naman na mayroon ako nakita na may nakalagay na Kadayawan Festival. Kaya nagpicture-picture muna ako sa area na yon. Shoutout nga pala sa dumaang pulis na siya mismo yung nagpicture sa akin. Nahiya nga ako pero nag-insist siya na picturean niya daw ako. O diba bongga? Sana all. After ko nga magpicture-picture ay tumaas na rin ako. Then dumaan ako dun sa mga bilihan ng pasalubong. Naalala ko kasi na hindi pa ako bumibili ng t-shirt. Kaya kapag pumupunta ako sa isang lugar na first time ko lang puntahan ay pumibili talaga ako ng t-shirt. Remembrance, parang ganun. Mabuti na lang ay may dadaanan ako dito sa airport na meron. Kaya nagtingin-tingin na lang din muna ako. Ang gusto ko nga bilhin is yung may nakalagay lang na I Heart Davao. Simpleng design lang pero maganda. Dito nga ako unang pumunta sa kabilang store. Ayan yung design na pinapakita sa akin ni ate kasi wala na daw silang I Heart Davao. Naubusan na ng stock sa size ko. Buti na lang meron dun sa kabila na napuntahan ko or katabi lang nila. Kaya dun ako bumili. Tapos pagkabili ko nga ay pumasok na rin agad ako sa loob para hanapin kung saan gate yung flight ko. Medyo naliligaw pa nga ako nung una pero madali ko lang din naman nahanap kung saan yung gate ng flight ko pa Manila. Bali pinauna na nga pala ako ng tita ko pumasok sa loob kasi nga baka matagalan pa daw sila. Tapos habang papasok na nga ako sa eroplano ay nag-text yung tita ko na hindi na daw nila ako masasabayan at next flight na daw sila. Hindi na daw sila nakaabot ng gate or hindi na sila pinapasok kasi late na daw, wala pa rin boarding pass. Kaya ayun, next flight na lang sila. Kinailangan nilang mag-rebook. Ang masakit nun, another gastos na naman. Nakakapanghinayang man pero wala na rin kami nagawa. Siguro charge to experience and lesson learned na lang din. Mabuti na lang talaga advance ako lagi kumuha ng boarding pass through online. Hindi another gastos na naman ito sa akin. Anyways, may mga pangyayari talaga sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Bigla na lang mangyayari ng hindi sinasadya. Kaya ito, ending, mag-isa lang ulit ako sumakay ng airplane. Pabalik ng Manila. Tinanong pa nga ako ng tita ko kung aantayin ko na lang ba sila sa airport. Kasi baka 3 hours pa daw ako mag-antay. Nung una nga ay nag-iisip pa ako. Hanggang sa nakapag-decide na ako na sabi ko antayin ko na lang sila since wala naman akong pasok. Para sabay-sabay na rin kami makauwi. Kaya ayun, tumambay nga muna ako sa airport pagdating ko. Pero good thing is hindi naman ako nainip. Sabi ko nga basta may cellphone hindi ako maboboard. At syempre, internet. 5 hours nga ako nag-antay nung papunta ko, delay ng 2 hours. Sabi ko eto pa kayan 3 hours lang. Sa totoo lang ay mainipin ako at ayoko na nag-aantay. Kaso kapag may cellphone at busy ako at hindi ako naboboard, okay lang. Nga pala yung hobby ko ngayon is manood sa TikTok at sa YouTube. Bihira na ako mag-Facebook at Messenger. Kaya yung mga chat sa akin minsan ang tagal ko bago mabasa. Kasi hindi ko agad napapansin. Kung hindi pa nga ako ma-mention sa GC, siguro hindi ko talaga mababasa. Ang dami ko nga unread messages ngayon. Ewan ko ba, dati messenger naman yung lagi kong pinupuntahan. Pero ayun, na-appreciate ko pa rin yung mga tao na nagpaparamdam or nagchat-chat ng kamusta, hello, okay ka lang ba, ano balita sa'yo. Yung mga random messages na ganyan, ang sarap sa feeling. Kasi biruin mo kahit busy yung tao, naaalala ka pa. May mga kaibigan ako na ganyan, bihira ko lang makita pero hindi nakakalimot.
Salamat, sobrang na-appreciate ko kayo. Pipilitin ko mag-reply na ulit, hehe. O sige na, dami ko na nasabi. Ang ganda kasi ng view habang nasa langit. Ang kalmado, ang sarap pagmasdan. Kung stress ka, nakakawala ng stress to. Mabuti na lang talaga lagi ako nakapwesto sa may window. Kaya nakikita ko kung gaano kaganda. Yun lang naman, maraming salamat sa panonood.